Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ikatlong sunod na pagkakataon ngayong Enero, mahigit 2 piso ang taas presyo sa diesel at gasolina. Halos 2 piso rin ang taas presyo sa kerosene. Ang big-time oil price hike inalamahan ng ilang transport group sabay apela na kung hindi rollback, magtaas pasahe dahil sa malaking kabawasan sa kanilang kita. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang petisyon para sa taas pasahe na matagal na nilang dapat ipinatupad. Nakatutok si Joseph Moro. Ikatlong oil price hike ang ipinatupad na ito sa pagpasok ng bagong taon. Simula kaninang alas 6 ng umaga, tumaas ng halos 3 piso ang kada litro ng diesel, halos 2 kada litro naman sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Pinakamalaki na yan sa 3 beses na pagtataas ng presyo ngayong Enero pa lamang. Sa ngayon, nasa halos 58 pesos kada litro na ang common price ng diesel sa Metro Manila, ang gasolina nasa halos 70 pesos na kada litro at ang kerosene nasa halos 73 pesos na. Sa gas station na ito sa Quezon City, aabot na sa 57 pesos ang kada litro ng diesel na dating nasa 55 pesos lamang. Kaya nga nabawasan ang kinargang diesel ng jeepney driver na si Lorenzo. Kahapon, siyam yung kerga ko, 500. Ngayon 8. Si Ray, kung dati sapat na ang 300 piso para sa isang karga ng diesel, ngayong araw 550 pesos na agad ang ginastos niya para sa 1 litro ng diesel. Bawas din sa kita ang epekto ng panibagong oil price hike sa kanya. Sa isang araw, minsan kumikita ako dati nung mababa pa yun, 700. Ngayon, hindi ko lang alam, baka hindi na umabot ng 700 kasi sobrang taas na ng diesel eh. Ang laki ng tinaas nila eh. Ang dahilan ng oil price hike ang sanction o ang mga pagbabawal ng Amerika na iproseso ang krudong inilalabas ng Russia. Maaaring masundan pa raw ito kung walang gagawing pagtaas ng produksyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kung maibalik kaagad yung OPEC magdesisyon, iyan lang ho ang klarong mag-neutralize. Other than that, magkakaroon ho talaga ng tightness. So may tendency ho na umingcrease. Again, kung maibabalik yung OPEC Plus, magkakaroon reversal nung tendency na magkaroon ng increase. Rollback naman ang panawagan ng transport group. Pero kung sila Ray at Lorenzo lamang, sana itaas na ang pamasahe. Oo naman sir, dapat. Dapat mataas na ng konti naman. Magkano? Kahit piso lang sana. Ayon sa LTFRB, may 4 na petisyon na humihingi ng dagdag singil sa pamasahe na nakahain sa kanila ngayon. 3 galing sa mga jeepney operator at 1 galing sa mga bus operator. 13 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep ngayon at 15 pesos naman sa bus. Ayon sa LTFRB, nasa piso hanggang 3 piso ang hinihinging dagdag ng mga jeepney at bus operator. I think an increase is already long overdue. Kasi sobra nang itinaas ng presyo ng mga gasolina at saka yung cost ng maintenance of these motor vehicles. So it is imperative that we act on it. Ang issue na lang is kung magkano yung ibibigay na fair hike. Hihingan nila ng pag-aaral ng NEDA kung ano magiging epekto nito sa inflation o presyo ng mga bilihin at sa ekonomiya. Pero para sa ilang mga commuter at driver, hindi presyo ng krudo ang dapat itaas. Dapat bago magtaas ng pamasahe, magtaas din ng minimum. Siyempre, ang daming gastusin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nangangamba ang COMELEC na baka hindi na raw maabot ang target na araw sa pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota na gagamitin sa eleksyon 2025. Ilang oras lang kasi matapos nilang ipakita ang bagong hitsura ng balota, kailangan na naman itong ulitin dahil sa panibagong TRO na inilabas ng Korte Suprema laban sa pag-disqualify sa ilang aspirant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang nakuha ng vlogger at senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos. Kasunod ito ng kanyang petisyon para pigilan ang COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate o panggulo lang.
Nakakuha din ng TRO sa Korte Suprema si dating Albay Governor Noel Rosal at dating Mandawi City Mayor Jonas Cortez na parehong kinansela ng COMELEC ang COC. These TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Sabi ng COMELEC, susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Kailangan daw nila ng 2 hanggang 3 araw para madagdag sina Rosal at Marcos sa balota. Napaka-crucial yung linggong ito. Sapagkat yung linggong ito yung magsisimula muli ang COMELEC ng pag-iimprenta ng balota. At again, ating pong kinukumit, pinapangako, the COMELEC will always comply at this point with the Supreme Court directive. Pero sabi ng Korte Suprema, may mga iba pang mga kalintulad na petisyon na kanilang dinidinig. 25 petitions ang nakafile ngayon sa national at local position at 22 naman sa party list. Pero lumabas ang TRO ng Supreme Court. Bago lumabas ang TRO ng Supreme Court, ipinakita pa naman ng COMELEC sa media ang bagong ballot face. Nakasama na ang isang senatorial aspirant at 8 local aspirant na nauna nang idinagdag sa balota matapos sila makakuha ng TRO mula sa Supreme Court. Sa listahan ng senatorial aspirant, naalis na si Chavit Singso na nag-withdraw sa pagtakbo. Nadagdag naman si Subair Gintum Mustafa, kaya raw may ilang aspirant na naiba ang numero sa balota. Pinasok po natin si Ms. Mustafa, unang-una pong bumaba ay si Olivar, Ong, Pacquiao, Pangilinan, Kerubin, Kibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidula hanggang kay Salvador. Hindi na po gumalaw pagkatapos pa dyan dahil tinanggal po natin yung dahil sa pag-withdraw ni Singson. Naisa na ng COMELEC na makapag-imprenta na muli ng balota bukas pero posibleng sa Biyernes na ito gawin. Sa bawat pangalan kasi na ihahabol sa balota, kailangan baguhin ang database ng mga aspirant, magsagawa ng serialization ng bawat balota at gumawa ng mahigit 1,600 na ballot face. Prosesong inaabot ng 2 hanggang 3 araw. May agam-agam ang COMELEC na baka hindi na nila kayanin ang target nila na April 14 para matapos ang pag-iimprenta ng 73 million na balota. Kahit pa posible raw na 1.5 million ballots kada araw ang maproduce nila. Titiyakin daw nilang hindi maapektuhan ng deployment nito at ng iba pang kagamitan sa halalan. Wala pong epek sa araw ng halalan. Basta dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon na distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Sabi naman ng Supreme Court, kinokonsidera nila ang epekto ng mga TRO sa printing ng mga balota. The court does consider the printing of the ballots, of course. But then it did remind the COMELEC in the case of Marquez, the case decided earlier that the COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo ng bigas, ilang tindahan pa rin sa Metro Manila ang nagbebenta ng lagpas sa itinakdang presyo. Hindi pa sila pananagutin sa ngayon pero may maagang babala na ang Agriculture Department sa kung hindi tatalima. Nakatutok si Bernadette Reyes. Agad pinapalitan ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa mga retailers sa trabaho market ang presyo ng imported rice na lagpas sa itinakdang maximum suggested retail price o MSRP. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang MSRP na 58 pesos kada kilo. Ibig sabihin, hindi na dapat lalagpas dito ang presyo ng imported na bigas. Pero sa pag-iikot kanina ng mga opisyal ng DA at mga kawani ng Department of Trade and Industry, ilang retailers ang nagbebenta ng imported rice na 60 pesos. Kahapon lang kasi dumating sa amin, nung nakaraang araw, yung price na ganon. Hindi naman kaagad-agad na magagawa namin. Unti-unti na po namin. Pero nagsimula na kami ngayon na ibaba. Yung mga nasa 60 na ngayon, yung iba nasa 58 na siya. Once na nakabili na kami, bababa na po yan pag naubos na po yung stocks namin. Wala namang problema, susunod tayo. Dahil dito, hindi raw ramdam ni Blesilda na bumababa ang presyo ng bigas.
Ganun pa rin po kasi mahal pa rin po yung bigas. Yung budget kailangan dagdagan kasi yung bigas masyadong mahal. Ayon sa DA, masyado raw mataas ang presyo ng ilang nagtitinda. Kailangan na nila mag-renegotiate doon sa kanilang mga supplier kasi dahil meron ng MSRP ngayon, kasi i-review ito in 2 weeks, dapat immediately mapag-usapan nila yung mga stocks at sa susunod hindi na talaga pwede na may makita kami na ganitong mataas, lalo na yung 60 hanggang 65, hindi na siya acceptable talaga. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot rin hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa ilang mga retailers sa Pasay Public Market at sa Guadalupe Market. Pero bibigyan pa raw nila ng pagkakataon ng mga retailers na maibaba ang kanilang presyo. Sa ngayon, hindi pa muna pananagutin ang mga lumagpas sa MSRP ang presyo. Pero maglalabas tayo ng guidelines, pagka naglabas po ng guidelines at tayo po ay naglagay ng period for compliance, after po nun, talaga po magiging strict po tayo. Samantala sa monitoring ng DA, umaabot hanggang 450 pesos ang presyo ng baboy. Ganito rin ang presyo sa trabaho market. Sobrang taas po ang baboy ngayon. Dumating na rin po kami sa farm at saka sa dealer po. Bibili muna ako ng frozen kasi nga medyo mas mura-mura. Ang pagtaas is dahil nung 3rd quarter talaga sumipa yung kaso ng ASF at yung 4th quarter naman ay maraming demand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nalambat sa Pampanga ang isang puganting Japanese na miyembro umano ng sindikatong nag-ooperate sa Pilipinas. Malapalos umano ang paghuli sa suspect na gumagamit ng ibang pagkatao para hindi mahuli. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Ang dapat na interview para sa mga mag-a-apply na maging GRO ng isang Japanese national na uwi sa kanyang pagka-aresto sa Angeles, Pampanga. Okay, we are agents of the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. We are working with the PNP intelligence group, okay? You understand why you are under arrest? Okay, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Walang kawala ang 29 anyos na Hapon na miyembro umano ng notorious na Luffy Criminal Group. Isa itong sindikato na nag-operate sa Pilipinas pero utak ng malawakang panloloko, pagnanakaw at iba pang telecommunications fraud sa Japan. Di raw naging madali ang paghuli sa pugante. Nagkaroon lamang tayo ng confidential informant at kaya nga natin natuntun kung saan siya nagtatago at na-identify din natin na ito yung isa sa mga miyembro ng Luffy Group Syndicate na pinaghahanap pa natin. Na-recover sa dayuhan ang isang peking barangay ID na gamit ang kanyang litrato pero iba na ang nakalagay na pangalan. Tumakbo raw ito sa Pampanga at gumamit ng ibang pagkatao para maitago ang kanilang naging krimen. Itong Luffy Group Syndicate nga ito ay sinasabing nagtayo ng opisina dito sa atin kung saan nang-scam sila ng mga senior citizens sa Japan. Kinukuha nila yung mga ATMs, itong mga biktima nila. At sa isang insidente nga ay may namatay na isang biktima nila sa Japan. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Naalamin natin kung may mga local cases silang kinasasangkutan at kung ma-clear natin na wala naman silang mga ibang kaso ditong kinasangkutan ay maaari na natin siyang ipa-deport pabalik ng Japan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. May ilan ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa orihinal nitong pinaglaanan. Nakatutok si Ivan Mayrina. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government kanina, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program ng PNP National Police Clearance System at bagyang drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5.
at naglagay sila ng additional 500 million pesos sa intelligence fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa orihinal na paglalaanan. Ang 500 million pesos sa Intel Fund, pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Kapag naisakatuparan ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bombero sa anumang emergency sa loob ng 3 minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin ng ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Gayon nakatakda sa GAA na isa ng ganap na batas kung saan ilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito, ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na isinugod sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy matapos umanong mahirapang huminga. Noong Sabado raw, dinala si Kibuloy sa Rizal Medical Center. Inirekomenda ng sumuring doktor na i-confine sa ospital si Kibuloy na na-diagnose na may pneumonia. Pagsisiguro ng BJMP, maigpit ang kanilang seguridad sa pastor habang nananatili ito sa ospital. November 2024 nang isugod si Kibuloy sa Philippine Heart Center dahil naman sa pananakit ng dibdib at irregular na tibok ng puso. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Taiwan pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang episentro nito 12 kilometro hilaga ng Yujing, Taiwan. Kita sa kuha ng CCTV kung paano nahulog ang mga gamit sa loob ng ilang tindahan dahil sa lakas ng pagyanig. Ilang aftershock din ang naitala. May mga kinailangang i-rescue matapos matrap sa loob ng mga gusali. Ayon sa firefighting authorities ng Taiwan, nasa 15 ang nasaktan at isinugod sa ospital. Kabilang sa mga nakaranas ng lindol at pansamantalang lumikas ang ilang OFW sa Taiwan. Sa panayam ng unang balita sa Pinoy worker na si Marcy, ramdam na ramdam daw nila ang lakas ng pagyanig habang nasa trabaho sa isang pabrika. Daang-daang Pilipino raw ang kasama niyang nagtatrabaho roon, pero lahat sila ay nasa maayos namang kalagayan. Sa pahayag ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, ligtas ang lahat ng Pilipino roon. Patuloy rin daw ang kanilang pagmamonitor sa sitwasyon.